Alright, so this time, dadako na po tayo sa ating magiging pag-aaral at ang ating pong bibigyang pansin ay ang buhay po ni Jabez. Okay? The life of Jabez. Tingnan po natin ating mga Bible sa 1 Chronicles chapter 4. 1 Chronicles chapter 4, please. Okay? Kung nakita na po sa 1 Chronicles chapter 4, babasahin ko po ang sinabi po ng verses 9 and 10. And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. Ulitin ko po, verse number 9. And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Mga kapatid, mga minamahal, isang magandang aralin sa buhay po ni Jabez, na kung ating pong pakikinggan at ating pong pagbubulayan, maraming bagay po ang po pwede tayong matutunan. Let me share with you this morning the message I entitled, Turning Your Pain into Praise. Turning your pain into praise. Turning your burden into blessing. Yan po ang konsepto ng ating pong magiging mensahe. Dito po sa ating binasa, napaka-iksi lamang po. 2 talata lamang po, mga kapatid. Pero itong 2 talatang ito ay nagbigay sa atin ng clear idea patungkol po sa buhay ni Jabez. Kumbaga, ang simpleng kwento sa buhay ni Jabez, ipinanak siya sa hindi magandang kalagayan. Ipinanak siya na may kapanglawan. In fact, if we will consider the meaning of the name Jabez, ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ay kapanglawan. Okay? So, pinanganak na may kalungkutan, kapanglawan. Ano man po ang sitwasyon, ang idea po, hindi mainam ang sitwasyon. Kaya po tinawag siyang Jabez, nagpapaalala, sapagkat iniluwal po siya ng may kalungkutan, ng may kapanglawan. Larawan po ng hindi magandang panimula. Larawan po ng medyo hindi po kaaya-ayang sitwasyon sa pagsisimula. Pero ito nga po ang gusto kong mabigyan pansin po natin sa ating magiging pagtalakay, mga minamahal. Kung paano pong yung pain na i-turn into praise. Kung paano pong yung burden na i-turn into blessing. So, habang pinag-iisipan ko po ito, ang gusto ko po sana mailid po tayo sa idea po nung panalangin ni Jabez. Okay? I want to encourage everyone to pray like Jabez, and I want to somehow enlighten our minds to the prayer of Jabez. So napakahalaga po niyan. Kaya ngayon po, mga kapatid, maybe as you listen to this message, may mga sitwasyon tayo na laging-lagi po, sinasabi ko po yan, maring unpleasant, maring unacceptable, maring unfavorable, maring unlikable, maaaring meron po tayong mga nararanasan, mga kapatid, sa buhay po natin na parang sabihin na natin hindi mainam, hindi kaaya-aya. And let me encourage every one of you this morning through this message patungkol po sa buhay ni Jabez, kung paano pong bagamat hindi maganda ang kanyang panimula, okay, maging sa kanyang pagsilang, pero siya po ay isa sa classic example na posible po na tayo po ay hindi nakaranas ng inam sa panimula. Pero along the way at sa naging karanasan po natin sa Panginoon, ang ating pong buhay ay naging pinagpala o mapagpalang buhay. So isang napakaganda pong paalala na dapat po nating bigyang pansin ngayong umagang ito. 4 na bagay po ang gusto kong bigyang pansin po natin. Okay? Mga kapatid, number 1, the pain he experienced. The pain he experienced. Sabi ko nga, yung name pa lang, yung name pa lang po, yung meaning pa lang po ng pangalan po ni Jabez. Ang isa sa idea po, pain. Diba?
Mga kapatid, ang kagandahan lang po, hindi niya hinayaan ang kanyang kalagayang ito na manatiling gayon. Kumbaga mga kapatid, hindi po siya na-stuck doon sa ganong kalagayan. Kaya nga, napakaganda po na ating mabigyang pansin, maybe sa buhay po natin ngayon, we are experiencing painful experiences. Maaaring tayo po'y nakakaranas ng mga hindi po magagandang karanasan. Marahil tayo po'y may masakit na karanasan. Maaaring tayo po'y may malungkot na karanasan. Marahil meron pong hindi magagandang sitwasyon sa ating buhay. And this morning, I want to encourage every one of you, parte po yan ng buhay po natin, maging sa pagsisimula man, maging sa pagsulong man natin, maging sa paglalakbay natin. But one thing is sure, na sa reality of life, may pain po talaga, mga kapatid. May mga pagkakataong masakit. Masasaktan ka. May mga pagkakataon na talagang nasa difficulty ka. Merong mga pagkakataon na parang nakaka-down yung sitwasyon po natin sa buhay. And that is actually exactly what we can see in the life of Jabez, his painful experience. Yung pong idea na yan, actually curious po talaga ako eh. Sabi ko, bakit kaya? Kasi dati may mga biruan po tayo. Ipinanganak sa sama ng loob. Well, siguro po pwede nating sabihin na maaaring sa side ng kanyang parent, particularly ng kanyang mother, talagang may mga masasabi nating hindi po ganong kadaling tanggaping sitwasyon. So kaya nga, ang ating pong magandang mapansin dito sa istoryang ito, binigay sa atin ang pinaka-summary ng buhay po ni Jabez, na kung saan ang panimula po ay tila hindi maganda. What I mean to say, yung pong kanyang panimula ay hindi kanasa-nasa. Hindi po kagusto-gusto yung sitwasyon. You know, nangyayari po yan sa atin, di po ba? Sa buhay po natin. May mga bagay na kung papahintulutan tayo, ayaw natin. Hindi po natin gugusto yung mangyari sa atin. Sabi ko nga po, kung ano ang pahintulutan ng Diyos, kung ano po ang mangyari, ang importante yung attitude po natin. Ang attitude natin ang magde-determine sa mga sitwasyon natin sa buhay, kung saan tayo hahantong, kung ano po ang magiging end result nito. Kaya do not right away react negatively, mga kapatid. Huwag po tayong kaagad magre-react ng negatibo. Pag may dumating na problema, kaagad, sabi ko nga sa isa sa message ko, kneel down to God, di ba? Kneel to God in prayer. Tayo po'y lumuhod sa Diyos, tumawag sa Panginoon. Mahalaga po yan, mga kapatid, sa mga painful experiences po natin. Yung po'y panawagan sa pagluhod. Yung po'y panawagan sa paglapit sa Diyos. Yung po'y panawagan sa pananalangin. Ito po'y panawagan upang alamin natin sa Diyos ang dahilan kung bakit ito ang pinahintulutan niya na maganap sa ating buhay. Mga kapatid, ang pakikinig ngayon at ang ating pong pagbibigay pansin sa pinakikinggan po natin ngayon ay maaaring maging malaking tulong upang tayo po sa anumang nararanasan natin sa buhay, maalaman po natin kung ano ang dapat natin gawin. It is good to learn. Okay? Kung ano po ang dapat response po natin, even sa mga painful experiences sa buhay na ito. Hindi po tayo exempted. In fact, bilang mga Kristiyano, we should realize that this world is not our home. And because this world is not our home, expect that we will experience many tribulation in this world, but always trust the Lord because God is always there for us. Amen? Kasama natin lagi ang Panginoon. So kaya ang unang gusto kong bigyang pansin po natin sa napakaigsing banggit sa istorya po ni Jabez, yung kanya pong pait o sakit na naranasan, the pain he experienced. At inuugnay ko po ito sa posibleng presenting kalagayan mo ngayon. Maring presently, you are suffering. Maring presently, you are sick. Maring presently, you are struggling. Okay? Maaring ikaw ay merong sufferings, may sakit, may mga struggles, kaguluhan, mga hindi magagandang sitwasyon sa buhay. Itong mensaheng ito, I believe, malaki ang maitutulong sa iyo. Just listen very carefully and be sensitive kung paano gagawa ang banal na Espiritu sa ating pakikinig ngayon. Amen?
Yes, yun nga po ang dahilan kung bakit may Biblia. Yun po ang dahilan kung bakit may pangangaral. At yan po ang dahilan kung bakit binuksan ng Diyos muli ang gawain po ng Believer's Breakfast. Sapagkat nais ng Panginoon na sa panimulang araw pa lang masagot na ang mga tanong sa isipan. Sa panimulang araw pa lang alam na kung paano tayo hahakbang at matuto tayo sa lahat ng sitwasyon sa buhay kung ano ang marapat po nating gawin, mga kapatid. So the pain he experienced, mga kapatid, siya po'y ipinanganak sa hindi po magandang kalagayan. Mga kapatid, ang sabi po, tinawag ang pangalan niyang Jabez sapagkat ang sabi po, ipinanganak siya na may kapanglawan. Okay? Because I bear him with sorrow. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya i-establish po natin ngayon kung ano man po ang sitwasyon po natin sa buhay, kung ano po ang ating pong laban na kinakaharap, kung ano po ang masakit o mapait nating karanasan, i-establish natin na nandyan ka sa karanasan na yan, ano po ang dapat nating gawin. So, second point that I would like you to learn from this message, the prayer he expressed. The prayer he expressed. Okay, number one, the pain he experienced. Number two, the prayer he expressed. Ang sabi po, he called on the name of God. Siya po'y tumawag sa Diyos. Of course, ang kanyang pagtawag, malinaw po, ito'y pagtawag na may pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Ang sabi po ng verse number 10, and Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Amen? Wow, answered prayer. Kung ang ginawa kaya po ni Jabez, nabuhay po siya sa reklamo. Kung ang ginawa po kaya ni Jabez, nabuhay po siya sa bitterness, na talagang buong buhay niya, wala na siyang ginawa, kundi sisihin ng Diyos, sisihin ng kanyang magulang. Ano kaya kung sa kanyang mapait na karanasan at masakit na karanasan, na-stuck na lang po siya doon? Well, dito po sa storya, nakita po natin what Jabez did. He prayed to God. Siya po'y nanalangin sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, simple message that I want all of you to understand, that in difficult situations in life, if you are experiencing battle in your life, the best thing to do is not to complain. The best thing to do is not to blame God. The best thing to do is not to be bitter. The best thing to do is not to backslide. The best thing to do is to come to God and to call on God. Amen? Yung tayo po'y lumapit sa Diyos, yung tayo po'y tumawag sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po na dito sa ating tinatalakay, mapansin po ninyo yung kanyang panalangin. Ang kanyang panalangin, very personal, di po ba? Makikita natin that he prayed personally. So that is one of the best thing that we can do. We can approach the throne of God. We can approach God in His throne. Napakaganda pong hakbang po ito. Every time na may sitwasyon ka, every time na may difficulty ka, every time na nabibigatan ka, the best thing to do is cast all our care on God. Diba? Lapit po tayo sa Diyos. Huwag niyo pong sayangin ang panahon sa pagrereklamo at pagiging mapait sa buhay. Tanggapin natin kasi ang hindi magandang reaksyon ay hindi magpapabago sa kung ano ang ating sitwasyon. Pero ang prayer pwedeng magbago ng ating sitwasyon. Ang ating panalangin, yung prayer of faith, mga kapatid, if we will pray earnestly, if we will pray fervently, if we will pray na talagang ilalapit natin, ibubuhos natin sa Diyos ang bigat ng ating puso, mga kapatid, meron tayong assurance that God will listen to us. Pakikinggan po tayo ng Panginoon. So, he prayed personally. He called on the God of Israel. The same thing that we need to do. Every time na may pagdadaanan ka, the best thing to do is to pray. Yung lapitan natin ng Diyos. Iparamdam natin sa Diyos ang puso natin, mga kapatid. Diba? Ano man po ito. And then, makikita natin that he prayed passionately.
Talagang yung puso niya, damang-dama ng Diyos doon sa kanyang panalangin. Mga kapatid, mga minamahal, napakagandang bagay na maintindihan po natin that sometimes, yung mga kapaitan, yung kapaitan sa buhay po natin, yung mga sitwasyong mabigat sa buhay natin, yan po ay panawagan para sa pagtawag. Amen? Panawagan ng Diyos para sa pagtawag natin sa Kanya. Sapagkat ang mga moment na yan ay moment na kung saan po pwede kang huminga sa Panginoon. 'Di ba? Meron nga po akong isang paboritong kanta. Isa sa mga paboritong kanta. Is your burden heavy? 'Di ba? As you bear it all alone, that's the road you travel, harbor danger yet unknown. Are you growing weary in the struggle of it all? 'Di ba? Leap up to Jesus. Yun po. And on His name you call. Ang pinakamagandang magagawa po natin kung nabibigatan, mag-unload. Kung nabibigatan, ating ilagak sa Diyos ang ating kabigatan. Mga kapatid, lalong bibigat ang kabigatan natin kapag dinagdagan mo pa ng bitterness, kapag dinagdagan mo pa ng negative na mga bagay, mga kapatid. Wala pong magiging tulong po ang pagrereklamo. Wala pong magiging tulong ang self-pity. Ang pinakamagandang magagawa natin, let us approach the throne of God's grace sapagkat malinaw naman po ang sinabi na may Diyos na nakakaintindi ng kalagayan natin. I remember in Hebrews chapter 4 verses 15 and 16, ang sabi po, for we have not an high priest which cannot be touched with our infirmities. Okay? The feeling of our infirmities, but that was in all point tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come. Di po ba? Sabi niya, lapit tayo sa trono ng kanyang biyaya. Let us therefore come unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kaya pag bigat na bigat tayo, prayer ang magandang magagawa natin. Kasi ang prayer, release po yan, release. Di ba? Once na nag-pray tayo, nakakagaan ng kalooban. Simpleng ilustrasyon. Pagka ikaw may pinagdadaanan at may somebody na nakausap mo at naihinga mo sa kanya, hindi ba? Kahit papano gumagaan yung pakiramdam mo. Doon naman po sa mga taong nakakausap natin, ang pwede lang pong magawa sa atin, pakinggan po tayo. Pero ang napakaganda po sa Diyos, hindi lang po para pakinggan tayo, kundi tayo po'y saklolohan. Amen? Tayo po ay tulungan. Kaya if we need help, the best thing to do is to lift up our eyes on the hills. Sapagkat doon nanggagaling po ang ating tulong. So, he prayed personally. He prayed passionately. And he prayed persistently. Maganda kasi pagka nagpe-pray po tayo, yun talagang damang-dama natin, ang prayer natin, lalo na ang Diyos, magandang damang-dama ng Diyos ang prayer natin. Kasi ngayon po mga kapatid, sabihin natin shallow ng treatment ng marami sa prayer. Siguro isa po sa hindi gaanong nabibigyan ng emphasis ng marami sa buhay ay ang prayer life. Bakit? Kasi masyado na tayong abala sa mundo. Kailangan na nating magmadali tuwing umaga para pumasok. Buti nga ngayon, nagmamadali tayo tuwing umaga para makinig at pagka medyo na late po ang inyo pong lingkod, talagang may nangangalampag pa at sa sobrang excitement natin na makarinig po ng mensahe. Pero mga kapatid, sa abalang-abalang mundong ito, let us face the fact that prayer life ng maraming Kristiyano po napapabayaan. Di ba? Napapabayaan po ang pananalangin. Ang panalangin po, isa sa pinakadakilang privilege natin yan Isa sa pinakamayamang pagpapala natin, yung ating pong prayer privilege, mga kapatid. Sapagkat hindi po lahat po pwede na makapanalangin. Dahil kahit magtatawag at sugatan ng iba ang katawan nila, kundi sila anak ng Diyos, hindi po sila bibigyang lingap ng Panginoon. What I mean to say, ang prayer po design ng Diyos sa mga anak niya. Kaya nga ang sabi niya, when you pray, say, Our Father. Diba? Kung mananalangin kayo, ang sabi niya, sabihin niyo, Ama namin. So kaya napakaganda po na atin pong ma-enjoy ang privilege na ikaw bilang anak, tawag ka sa tatay. Tawag tayo sa ating Ama sa langit. We can cry to Him, Abba, Father. So yun po ay privilege.
So let us pray, talagang passionately. And let us pray persistently. May mga pagkakataon po mga kapatid, magandang makita ng Diyos na seryoso at sincere ka sa prayer mo. Huwag kayong susuko, especially if we believe that what we are praying is really God's will. Kung wala kayong nakikitang evil at ang ating pong prayer ay talagang ayon sa kalooban ng Panginoon, huwag tayong titigil. May panahon ng Diyos para tugunin po yan, mga kapatid. So makikita nyo po, he prayed personally. He prayed passionately. He prayed persistently. And he prayed purposefully. Diba? Ibig sabihin po, magandang kapag ka po, ito paborito po ng wife ko ito. Among all messages na akin pong na-preach, ang wife ko po, motivator ko po yan, encourager ko po yan. Siguro kung sasabihin natin, number one fan ko po yan. Pero sobrang encouragement po sa akin, na talagang tuwing ako po magpe-preach, tuwing ako magbe-ministeryo, ang laging sasabihin niyan, pa, give your best. Diba? Give your best. Gusto po niya na talagang i-encourage po ako. At ang isa sa paborito niya sa mga messages ko po ay ang message na ang title po, Give God a Valid Reason. Give God a valid reason. Bigyan mo ng talagang tamang dahilan ang Diyos kung bakit niya ibibigay yung hinihingi mo. At ang isa sa magdedetermine ay ang purpose mo. Bakit ka nagpe-pray? Nang ipinagpe-pray mo. Okay? So, kasi kadalasan, Lord, pagpalain mo po ako. Dapat malinaw sa iyo yung purpose. Bakit gusto mo na pagpalain ka ng Diyos? Di po ba? Kapag ka tayo nagpe-pray, please understand your purpose. Bakit mo ipinagpe-pray yan? Mga kapatid, dito makikita po natin how Jabez expressed his heart sa kanya pong panalangin. Diba? Yung kanyang panalangin, sinabi po niya ang rason. Sinabi po niya yung dahilan kung bakit siya nagpe-pray. In fact, mas maganda po talaga, bigyan natin ang Diyos ng valid reason kung bakit dapat niyang sagutin ang ating panalangin. Diba? Kung bakit dapat niyang tugunan ang ating pangangailangan. Kung bakit dapat niya tayong pagpalain. Kung bakit dapat niya po tayong bigyan ng hinihingi natin. Give God a valid reason. Kasi importante po sa Diyos yung rason mo sa hinihingi mo. The same thing sa matitinong magulang. Hindi po pwedeng ang magulang bigay lang ng bigay. Meron kang dapat naiintindihan dahilan kung bakit kailangang ibigay mo sa anak mo yung ibinibigay mo. Anak, gusto ko, lahat ng gusto mo, ibibigay ko kasi gusto ko lumaki ka sa layaw. Hindi po pwedeng ganun. Diba? Gusto ko makapagyabang ka. Gusto ko maging, diba, angat ka sa iba. Yun dapat purpose. Yun talagang dapat dahilan. Diba? Lord, may sakit ako. Kaya ako po inihiling na pagalingin mo ko. Gusto ko po kasing magpagamit sa iyo. Gusto ko pong magpatotoo patungkol sa iyo. Give God a valid reason. Why? Diba? God should answer your prayer. Bakit kailangan niyang sagutin ang panalangin? So, napakahalaga po niyan. So, makikita niyo po sa storya ni Jabez, number 1, the pain he experienced. Number 2, the prayer he expressed. Okay. Number 3, the power and the praise he enjoyed. The power and the praise he enjoyed. Makikita po natin na sinagot ng Panginoon. Diba? Obviously, we can see that in spite of the fact na siya po, kung tutusin, may malungkot na pasimula, but the good thing about Jabez, particularly when he prayed, na talagang yung kamay ng Diyos, amen? God's hand was upon him. Talagang pinalakas po siya nito, mga kapatid, at ginabayan po siya. And we can see that, we can notice that in the prayer of Jabez. Malinaw po yung purpose, mga kapatid. Ganito po ang sabi. In fact, sabi ko nga, summary po ito eh. Kasi doon sa verse number 9, ang sabi na po, and Jabez was more honorable than his brethren. So dapat makuha natin yung punto. Bakit na sinasabi po dito that he was more honorable than his brethren? And his father called his name Jabez, saying,
because, okay, I bear him with sorrow. Okay? Pero ang sabi po ng Bible, siya po ay more honorable than his brethren. And I believe, mga kapatid, ito po yung spiritual aspect. Ang nagpapaging honorable po sa atin, sa katotohanan, ay ang spiritual na aspeto po ng ating buhay. Excuse lang po, kukunin ko lang po yung water ko. For a while. Sorry po. Okay? Yung kanyang prayer, kakakitaan natin ng spirituality. Di ba? Una, alam niya kung sino ang dapat niyang tawagan. Tinawagan po niya ang Diyos ng Israel. Pangalawa, alam niya kung anong tamang panalangin. Kung ano ang dahilan, kung bakit kailangan hilingin niya sa Diyos, yung kanyang hiniling. Ang sabi po, and Jabez called on God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed." Kanino ka umaasa ng blessing? Sino po ang inaasahan nating magpapala sa atin? Sino po ang tinitingnan nating makakasolve sa problema natin? Di ba? Sa kanyang pain, sino ang kanyang nilapitan? Sa kanyang pain, sino ang kanyang tinawagan? Tayo po, sa mga sitwasyon natin sa buhay, sino ating inaasahan? Sino ang ating pong tinatawagan? So we can see here, mga kapatid, na ang sabi po, siya'y tumawag sa Diyos ng Israel. So siya po'y lumapit sa tamang dapat lapitan. Ito po ay ang Diyos. Bago ka pa makaisip ng kung sino-sino sa mga sitwasyon mo sa buhay, kasi may mga pagkakataon po, mga kapatid, kaya hindi natin ma-enjoy ang gawa ng Diyos sa buhay natin, ang kabay ng Diyos sa buhay natin, kasi tayo po ang humakbang ng sarili nating hakbang. So alam niya kung kanino siya dapat manalangin at alam niya kung ano ang kanyang panalangin. Alam din niya kung kanino po siya dapat umasa ng pagpapala. Ang sabi niya, "Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me." And God granted him that which he requested. Sa Biblia po, importante sa Diyos na naiintindihan mo yung ipinagpe-pray mo. Remember, si Solomon, nung binigyan ng pagkakataon para mag-request sa Panginoon, di ba? Ano po ang kanyang naging request? Wisdom. At alam niya ang dahilan kung bakit tumingi siya ng wisdom sa Diyos. Kailangan niyang magamit doon sa kung saan siya inilagay ng Panginoon. So, yun po yung mga example na gusto ko pong sabihin sa inyo. So, siya po ay nagpe-pray at ang kanyang panalangin ay ang pagpalain siya and to enlarge his cause. At ang sabi niya, na ang kamay mo, O Diyos, ay nasa sa akin. Tayo ba particular pa dyan? Particular pa po ba tayo sa kamay ng Diyos sa ating buhay? Mga minamahal, importante po na ngayong umagang ito, mapaalalahanan po tayo na dapat ma-consider po natin ang kapangyarihan at ang kapurihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi po ba? We can see that Jabez enjoyed the power and the praise and the provision of God. Talagang makikita nyo, the power he enjoyed, mga kapatid. Diba? The praise he enjoyed. And also the provision he enjoyed. God granted. Diba? Which he requested. So kaya nga sabi ko, kadalasan po kaya tayo bigo, kasi hindi tayo sa Diyos nangahawakan. Bago pa natin lapitan ng Diyos, ang dami na nating unang naisip kaysa sa Kanya. May mga pagkakataon po, tinitingnan natin na ang Diyos, jealous God, sa idea lang po nung idolatry. Well, tama po yun. Totoo po yun. Nasa idea ng idolatry, kaya dapat wala kang ituturing na ibang Diyos sa buhay mo, sapagkat siya ay mapanibughuing Diyos. So kung kukunin natin yung concept na yon, ano kaya ang nararamdaman ng Diyos? Na sa mabibigat na sitwasyon mo, mas nauna mo pang naisip ang kaibigan mo, mas una mo pang naisip ang tao, kaysa sa naisip mo siya. So dapat ang unang papasok sa isip natin, ang unang dapat i-consider po natin ay ang Diyos, na siya pong dapat nating tawagan, Diyos na dapat nating pagtiwalaan.
Diba? Sabi ko nga po mga kapatid, sa mga painful experiences sa buhay natin, sa mga difficulties sa buhay natin, ang magagawa po natin is to call on God, to come to God, to call on God, diba? And makikita nyo po na pagka po ganun ang naging hakbang natin, gumagaan ang bigat sa ating pong mga problema. Kaya maaaring ngayon, presently, in pain ka. Literally, you are in pain. Emotionally, physically, you are in pain. Diba? Maaaring yun yung sitwasyon mo. Yun yung gusto kong makita nyo po na exact situation po ni Jabez. Masakit ang kanyang karanasan. Masakit ang kanyang kalagayan. Mabigat ang kanyang sitwasyon. Mabigat ang kanyang pinagdadaanan. Yung struggle po niya, mga kapatid, kung paano sa kapanganakan pa lang niya, may lungkot na, may kapanglawan na. Mga kapatid, marahil ikaw sa pakikinig mo ngayon, merong nagbibigay ng matinding kirot sa buhay mo, o maaaring merong kang mga isipin na napakabigat. Ang masasabi ko lang po, prayer ang pinakamagandang magagawa natin for us to enjoy the power, the praise, the provision, and even the promotion of God. Kaya kang iangat ng Diyos sa kalagayan mo. Kaya kang bigyan ng tugon ng Diyos sa ipinapanalangin mo. Kaya lang po, mas maganda, let us pray personally, passionately, and persistently. We should pray purposefully. Atin pong dapat naiintindihan kung bakit tayo lumalapit sa Diyos. Diba? For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Huwag lalapit tayo sa Diyos na parang hindi natin siya kilala. Huwag lalapit tayo sa Diyos na parang hindi tayo pwedeng magtiwala. Huwag tayong lalapit sa Diyos na parang hindi niya magagawa kung ano po ang inilalapit natin. A double-minded man is unstable in all his way. Kaya anumang ipinagpe-pray natin, magkaroon tayo ng firm belief na talagang ang Diyos ang po pwede nating lapitan, ang Diyos ang po pwede nating hawakan. Kailanman hindi ka makakaangat sa kinalalagyan mo ngayon kapag ka hindi mo natutunang lapitan at pagtiwalaan ang ating Panginoon. And make sure na kapag ka lumapit at nagtiwala ka sa Panginoon, ang sabi po mga kapatid, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Yung ang iparamdam mo sa Diyos, believe ka kasi sa Kanya, kaya ka lumalapit. Yung iparamdam mo sa Diyos, yung complete trust, yung talagang sobrang tiwala mo, na mararamdaman ng Diyos na totoo talaga. By the way, ang Diyos naman sa totoo lang, bago ka pa lumapit, alam naman niya kung gaano talaga ang tiwala mo sa Kanya. Meron kasing kapag ka po nagpe-pray, nagbabakasakali lang eh. Di ba? Yung iba, last resort niya talaga eh. Nalapitan ng lahat ng tao bago po lumuhod sa Diyos. Nalapitan ng lahat ng tao bago lumapit sa Panginoon. Well, gusto ko lang pong maipakita sa inyo na kung ang Diyos po ay jealous God, minsan may mga pagkakatuturuan ka niya. Okay? Ngayon, lalapit-lapit ka sa akin kung sino-sino ang mga nilapitan mo bago ako. Mga kapatid, ang Diyos muna ang unang dapat lapitan po natin sa buhay natin. At pagka lumapit na po tayo sa Diyos, hindi na natin kailangan ng other help. Why? Sapagkat siya na po mismo ang gagawa. So it is good that in the life of Jabez, he enjoyed the presence, the power, the provision, and the praise of God. Talagang the Lord granted yung kanya pong request, yung kanyang prayer. Huwag kang mainip. Huwag kang mainip. Magtiwala ka ng lubos. Alam niyo po ba na yung panahong pinaghihintay tayo ng Diyos, maaaring pagsubok din ng tiwala natin sa Diyos? Kung talagang naniniwala ka na ang ipinagpe-pray mo kalooban ng Diyos, sana matuto po tayong maghintay, hindi sa gusto nating panahon, kundi sa panahon ng Diyos para sa atin. Ikaw mismo makakapagpatotoo na talagang nung panahon na ng Diyos, wow! Amazing! Diba? That His Word is really true, mga kapatid. Kasi kahit naniniwala naman tayo na ang Bible salita ng Diyos, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang hindi siya totoo eh. Diba? Kaya nga maganda na tayo mismo patotoo na totoo talaga ang salita ng Diyos. And for us to reach that level, we need to exercise our faith, mga kapatid. Importante po na laging ating iparamdam sa Diyos yung laki ng tiwala natin sa Kanya,
Hindi po ba mga kapatid, sa mga naka-experience sa atin, may pinagdaanan din naman po tayo. May mga naging mabigat na sitwasyon din po tayo. Isipin niyo po yung mga moment na yon. Isipin niyo po yung mga panahon na yon, na kapag tinignan natin yung bilang tao na kalagayan natin, parang give up na tayo, parang hindi tayo makakatawid, parang hindi tayo makakalagpas, parang may stuck na tayo, pero natutunan natin gawin ang tamang bagay like Jabez mga kapatid. He prayed to God, and then nung nag-pray po siya, he expressed his heart to God. Talagang sinabi niya sa Panginoon yung bigat sa puso niya, sinabi niya sa Panginoon kung ano yung heart's desire niya, ipinaramdam niya sa Diyos kung ano ang purpose niya. Mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos gumawa ng mahimalang gawa sa buhay niya. Binigay ng Diyos ang kanyang kahilingan na siya'y pagpalain, na yung kamay ng Diyos laging nasa kanya to enlarge his cause mga kapatid. And because of that, makikita niyo po na ang mapait na karanasan mula po doon sa kanyang pain, ito po ay nagresulta sa praise. Diba? Kaya turning your pain into praise, mga kapatid. Turning your burden into blessing. Diyos lang po ang makakagawa niyan. Kapangyarihan lang po ng Diyos ang makakagawa niyan. Kaya nga, let us completely trust Him. Let us completely rely on God. Mga kapatid, that is the best thing that we can do. Talagang iparamdam natin sa Diyos na lubos ang tiwala natin sa Kanya. Iparamdam natin sa Diyos na Siya ang ating pinangahawakan sa buhay na ito. Mga kapatid, mga minamahal, I hope na kung tayo po'y may mabigat na karanasan ngayon at kalagayan ngayon, sana ang prayer natin, yung ma-reach natin, yung level na magpapatotoo tayo kung paanong hinango tayo ng Panginoon, kung paanong inangat tayo ng Panginoon, kung paanong na-solve ang problema natin, kung paanong gumaling ang karamdaman natin, kung paanong pinalakas tayo ng Panginoon sa kahinaan natin. Mga kapatid, yun po ang dapat maging goal natin sa buhay na ito. So, turning your pain into praise. Turning your burden into blessing. Only God can do that. Ang Diyos lang po ang makagagawa niya. Nakita natin in the life of Jabez, the pain he experienced, the prayer he expressed, the power and the praise. Mga kapatid, he enjoyed. Talagang ikaw mismo mag-e-enjoy ka mula sa iyong naging kalagayan. Tapos heto ka, lumapit ka sa Diyos. Ipinaramdam ng Diyos ang kanyang kamay. Sinagot ng Diyos ang iyong kahilingan. Kaya heto ka ngayon, nagpapatotoo ng kagilagilalas na gawa ng Panginoon. I do not know kung kayo, katulad nung yung personal na talagang pagkalawa at pagkilos ng Panginoon sa akin. Alam niyo po, sa mga nararanasan ko po, ako mismo nahihirapang ipaliwanag. Kaya nga sabi ko, yun yung eksakto Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Marami po mga Kristyano, hindi na na-enjoy yung great and mighty things of God Bakit? Bagsak na kaagad doon sa call Call unto me. Kaya hindi ma-experience yung answer ng Panginoon. At doon naman po sa mga hindi bumibitaw sa prayer, talagang ang nariris nating level, yung amazing power of God, yung great and mighty things of God. Mga kapatid, I am encouraging every one of you, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, kahit sabihin mo pang parang aping-api ang kalagayan mo, kahit na sabihin mo pang parang ang hirap-hirap ng sitwasyon mo, kahit na sabihin mo pang ang bigat-bigat at ang sakit-sakit ng karamdaman mo, I am encouraging you, I am challenging you. Why not come to God? Why not pray to God? And then make God feel that you really trust Him, that you are really trusting in Him. I mean, yun po yung pinakamagandang magagawa po natin. At ang end result nito, God will answer your prayer. Ang sabi po ng talata, the Lord granted which He requested. Yun po yung ating pong magandang ma-experience. And then, magiging patotoo po tayo ng kapangyarihan at kabutihan ng ating Panginoon. Mga kapatid, let God turn our pain into praise. Let God turn our burden into blessing.
I hope na muli po tayo napagpala. Kung manonotice nyo po, intentional po ito. Kasi ang exact prayer ko po sa Panginoon, yung mga messages natin, intentional po ito na ang akin pong ipinagpe-pray. Yung pong mga messages na makaka-encourage muna sa bawat isa po sa atin sa mga, yung practical Christian living. Because I know for a fact that many of us, for sure, meron tayong mga hindi magagandang karanasan at sitwasyon sa buhay. Matitindi ang laban po natin. So, hanggat yun po ang inilalagay ng Diyos sa isip ko, yun po ang laging prayer ko na nawa, pagpalain po tayo ng Diyos sa kung anumang sitwasyon na kinalalagyan natin ngayon. Mga kapatid, pag naman dito sa mga messages na to, hindi pa po tayo na-encourage, hindi ko na po alam kung ano pa ang po pwedeng maging encouragement sa buhay mo. Because I believe the best encourager is God, and our best encouragement is the Word of God. Amen? Yung salita ng Diyos, yan ang magpapalakas po sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon po, ipanalangin natin sa Diyos. Ano man ang pain mo, maging praise po yan. Ano man ang burden mo, maging blessing po yan. Okay? Let us trust the Lord na mangyayari po sa atin ang nangyari po kay Jabez. Siya po yung classic example ng iyong hindi magandang karanasan, talagang po pwedeng gamitin ng Panginoon para mapatotohanan ang kanyang kadakilaan. So, yun po ang pinakamagandang magagawa natin. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, ang maging prayer mo, Lord, nawa makita ang kadakilaan mo sa pinagdadaanan ko ngayon. Makita ang gawa mo sa pinagdadaanan ko ngayon. I hope na ito po'y naging blessing sa inyo. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa muling pagpapala mo sa aming buhay. Salamat po sa muling paalala mo sa bawat isa po sa amin. Lord, I pray that you will continue to bless this ministry and even the viewers, Panginoon. Yung mga taga-subaybay po sa ministeryong ito. Pagpalain mo rin po, dakilang Diyos. Panginoon, pagalingin mo po si Ma'am Sue, si Brother Kenza, si Sia, si Maxigen, at ang ilan pa sa mga may karamdaman, Panginoon, na kahit sa mga nakasubaybay ngayon, pagalingin mo po ang bawat isa. At nawa dakilang Diyos, kung kagaya po ni Jabez, meron kaming mga sad experiences, meron kaming bad situation, Lord, I pray na matutunan po namin ang lesson na itinuro mo sa amin sa buhay po ni Jabez. Sa iyo po, O Diyos, ang aming pagbibigay karangalan. Sa iyo po, O Diyos, ang pagbibigay namin ng kapurihan. Tunay na pagpapala po ang iyong salita. Tunay na napakagandang simulan ang buhay po namin, ang araw po namin, na ang tinig mo ang aming pong pakikinggan. Muli po, dakilang Diyos, ikaw po ang umabot sa bawat isa sa amin. Ingatan mo po ang bawat isa sa araw na ito, sa mga magtatrabaho, ingatan mo po at palakasin. Sa mga magpapahinga, bigyan mo po ng maayos na pahinga. Thank you so much, O Lord. Thank you so much, O Father. Thank you for blessing our lives. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. I hope na ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan ngayon at umaasa rin po ako na kayo po'y tinugon ng Panginoon sa inyong naging pakikinig dito po sa Ministeryong Pinagpala ng Diyos. Ito po ang Believer's Breakfast with BFDB na wala pong ibang layunin kundi parangalan ng Diyos at ipangaral, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ingat po kayo. God bless you all. To God be the glory. Ang Diyos po ang mabigyan ng kapurihan.